Ito palang ginawa mong kalsada, I notice, nasa gitna. Opo, opo. Gitna ng hill na gano'n, Opo, no? opo. Pakita mo, Justin, yan, no? Oh. Kaya pala, nandito yung kalsada. At diretso-diretso, In fairness. So kung bibisita ka ulit dito, sir, lalo na pag may tanim na, Ganda na. tapos naka-trim na namin lahat yung grasses, makikita mo green na lang at saka tanim. O sa gitna, ayan, sobrang ano talaga. So far, ito na po yung nakita kong pinakamalaking agarwood plantation sa Pilipinas. Ito. Dito, sir. Dito. Per plantation sa, sa Thailand. Ang lalaki. Ang lalaki, sir. Ang lalaki. Ang lalaki. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Balik tayo? Pwede. Ito na yun, no? Wala naman Yes, na tama makikita dyan. Ito, kiniklear ko lang to, preparation naman sa... Ito, so clearing to? Oo. Itong mga natumba na to? Mga damo na yan. So wala pang nakatanim dyan? Wala pa, sir. Tatamnan pa lang yan? I-clear ko yan, tapos pagkatapos, hahakutin yung mga damo dyan. Next planting namin, activity, yan naman. So, Yan ito naman. na muna sa ibabaw, yung pinauna namin lahat. Puro ibabaw ka Oo. ngayon. Okay, let's go back. Okay, so ngayon balik ko tayo doon sa pinaka-base natin kasi magtatanim na ho tayo. Papakita natin yung proper way ng planting ng agarwood seedling sa plantation. Okay. Dahil galing kayo Jensen, di ba, sir? Naka-ano ka sa Jensen? Oo, Jensen, Sultan Kudarat, South, North Cotabato, galing na ako kay Sekmani. Kamani, oo. Ilang tao lahat yung nagtrabaho dito? More or less ilang hektarya itong cleaner ngayon na kailangan tapusing tamnan? 1 hektarya yung tataniman nila ngayon. Kasama. For today? Oo, 1 hektarya. This is, nasa 20 na tao yung nagtatanim, yung mga babae. 20 na tao per hectare? Oo. Per day? Pero iba din yung naglalagay ng abono. So iba pa yung tanim meaning yung tagkalagay lang doon? Oo. At para tabunan? Opo. Iba yung naglagay ng basal? Oo, basal. Iba rin yung nagbubutas. Opo. So, advance yung nagbubutas. Ibang araw yun? Oo, ibang araw sila. Nauna na silang magbutas. Ng ilang days? 3 days. 3 days prior to prior planting to nagbutas na? Opo. Ilang tao naman yung nagbutas? Dito 5 lang. 5 lang? Oo. Kasi may siya, no? Ang tawag earth auger. Auger. Yan, parang drill. Oo. Ganun lang niya. Kaya precise yung yung butas. Opo. So 3 days earlier, and then ang susunod yung fertilizer. Fertilizer na. Naglalagay ng abono, tapos Sumusunod na yung nagpa-plant. Oo, may grupo din na naghahakot ng seedlings, nilalagay doon sa mga butas. Oo. Tapos yung mga babae mostly, sila na yung nagtatanim for the day. Yung nila. At least hindi ka na lumayo. Taga dito ka talaga. Opo, Bukidnon, Valencia City. Valencia. Malapit sa Malaybalay yun? Yes po, magkatabing city sila. Tapos city parehas yun? Opo, 2 city ng Bukidnon. Malaybalay at saka Valencia. Valencia. Nakarating na ka doon sa Malaybalay. Manolo Fortich. Naikot ko na buong Pilipinas, sir, in terms of plantations. Talaga? Anong pinakamagandang plantation? Ang nahawakan ko yung banana talaga. Banana? Oo. Dole? Del Monte? Opo, Dole ako. Dole Del Monte, nahawakan ko na din eh. Iba-ibang posisyon. Kasi doon talaga, yung hubog kasi, nagsisimula doon. Kasi grabe yung training. Grabe? Grabe. Yung discipline. Grabe talaga, sir. So, ina-apply mo dito? Lahat ng plantation, sir, yung concept niya, kaya mong ma-apply na eh.
Ito, yung sticking ginawa namin. Actually, yung pinakaunang gumagawa nito yung banana plantation eh. Kasama kami dati sa banana plantation. Yung, kung ito sticking, okay. Pagkasundo, nung nakakita sila, sa stick pa lang, ano na. Tapos pag tumubo na yan, talagang ang ganda tingnan ng ano nila. In Luzon area, ano ako doon? Sugarcane naman. Ang hawak ko. Isabela, tapos Cavite, May Batangas. sugarcane pala ang Isabela? Oo, ang laki, sir. Dalawa ang milling doon eh. Sa buong Isabela. Mayroon sa Itiague, may sa Kawayan, may sa Rojas, Talaga? may sa Tumawini. Tumawini. Even Cagayan, sir. Kasi andun yung Karsum ko eh, isang sugar mill. Yung sa San Mariano, Isabela is, ano siya, ethanol plant. So, ang pinoproduce is alcohol. Tapos Cavite, Batangas, nag-handle din ako, sugarcane din. Tapos Negros Occidental din. Sa palm oil. May palm oil sa Negros? Akala ko Mindanao lang yun. Bagong invest ng mga consunhe. Consunhe? Yes. Araneta consunhe na investment. Wow. Kasi meron sila dito sa sa may Zamboanga, sa Sirawai. Oo, nakarating ako doon. Nag-ano sila doon, nag-expand. Narating ko yun. Massive planting sila ngayon. Actually, kailangan ko mag-jacket. Iitim tayo dito. Ha? Hanggang dyan lang? Malayo? Malayo pala. Hanggang ano pala? Pero nakakita. Hanggang tapos na nila agad-agad. Linapag na ni Kuya yung yung seedling. So, as you can see, ito na yung sinabi, diniscuss natin earlier na may tamang size, yung height, at the same time yung laki ng kanyang base, yung puno. Yung puno. Okay, mag-start tayo dito. This is the organic matter. Okay. So ito yung ginamitan ng auger. Earth auger. Oo. So tingnan mo yung eksakto, precise. So ganyan kalalim. Lalagyan pa yan ng compost at saka lupa. Tatabunan, then saka ilalagay. Okay, game. So first is the compost. Compost, yung bioorganic fertilizer. That is 1 kilo. 1 kilo per hole. Oo. Okay? Tapos i-mix dyan. I-mix mo siya. Lagyan mo ng konting soil. See. Oops. Then mix. Tapos ito naman yung inorganic natin. Ito yung combination na to ng dalawang potash and complete. Complete. Yung 14-14-14 and 0060. 0060. Ayan. Kaya po yan ganyan ng composition again kasi based doon sa result soil ng soil analysis. Okay. Mix again. Mix again. Dagdagan mo ng lupa dyan. So, pag ma-mix mo siya, dadagdagan mo pa ng lupa. Iwasan natin na direct tumama yung abono sa ugat niya. Kasi medyo mainit yung abono. Kahit yung bioorganic? Yung bioorganic, okay lang. Walang problema. Walang problema. Yung doon kayo pag-gawin. Okay, game. So, dagdag pa. Okay. Sige. So, again, nauna yung bioorganic mixed with soil. Then, ilagay itong 14-14-14 and 0060 mix. And then, takpan ng soil. Gaano kapal yung itatakip natin? Dito sa... Yung enough lang na na para lumutang ito. Ayan. Okay, so tatanggalin. Normally, anong age itong seedling, sir? Nasa 3 to 9 months. 3 to 9 months, ganito kalaki. Okay, game. Sige, lagay mo na dyan. So, lagyan mo pa ng soil dyan. Para mailalim masyado. Yuta lang. Dukang yuta, saka sa siya. Taas mo. Para kuhan kayo siya. Okay? Sige na. Too much na. Okay. Ayan. So, ganyan dapat. Tapos tabon. Then, tabon. Ay, go na dyan. Sige. Yan na. So, tatabon na tayo.
Again, the right time is 7, Early morning. 8 in the morning, Mm-mm. early in the 7, morning, oo. And late afternoon. or late afternoon. Sige pa dyan, dugang ipa. Okay, so nauna ka na Oo, this is the marker. marker sticking, ano ba tawag dito? Staking, oo. So nauna ka na nag-sticking. Duot dyan, anak. Sige pa dyan, dugang pagyuta din. So dapat iwasan natin na medyo malalim yung portion ng tinaniman para iwas tayo sa pondo or stagnant water. Water. Oo. Para hindi mas stagnant. Po. Ayan. Tapos, susunod is lalagyan natin ng stick. Yung apat na. Oo, Okay. para sa Sige, pakita natin. temporary shading. At least 2 to 3 months, tanggalin na siya. Lipat na natin ulit sa ano. By that time, may bago ka na namang tanim. Oo, tanim. So, Ayan. Lagyan natin yung net. Yan. lagyan na net. Yan na po. Again, ang purpose ng net para yung direct sunlight ng tanghaling tapat, no, may ano siya, Oo. protected yung tree, yung seedling. Yun lang naman yung tanghaling Yes, tapat ang oo. kailangan mai-protect. Yung side, yung early in the morning at saka Oo, okay yan. late afternoon, walang problema doon. So ito na po yung bagong transplanted na agarwood seedling. Ano ang management after transplanting? So, after 2 months, maglalagay na tayo ng abono. Sa seeding na yan every 2 months. Every 2 Oh, months? every 2 months na. For the next 3 years? Yes po. Every 2 months for the next 3 years. Anong fertilizer? Ayun nga po, kung anong kailangan ng Pa rin. nila. Yes. So yun pa rin yung tatlo? analysis. Oo. Ayun din na, yung inorganic na ilalagay natin. Puro inorganic na? Tapos, magbe-base po tayo sa soil analysis. Kung ano yung kulang ng... Tuwing kailan ka nagsa-soil analysis? Mostly, ang soil advice is every 3 years. So, yung unang analysis mo, yun na yung gagamitin, Yun na yung mo for the gagamitin mo rest for the of next 3 years? Yes, oo. So once lang ang lagay mo ng inorganic? Mm-mm. During the management, wala? Yeah, wala na. So, kung mayroon kang kung maganda naman kasi yung organic matter dito sa Doon sa lupa mo lupa. based sa soil analysis, pwede nang wala nang lalagay. Pero may ibang soil analysis na i-required ka based doon sa lupa mo. Ang calibrated cups. Normally, ito, kano kadami ito? Ayan, 50 grams yan po. 32 grams ng 1414 at saka 18 grams ng Moreto Potash. Kaya 50 grams. Oo, 50 grams siya. Yun, may ugat na siya doon. Mhm. Hindi mo pinuputol yan? Hindi na. Sige, Sige, tapon. tabon. Ipa-straight siya dyan. Ipa-straight. Tabingi. Wala. Yan. All in all, ilan ang years mo sa plantation? Nasa 18 years. Wow. Plantation na ako. Expert. Ang dami pang ang dapat malalaman eh. Talaga? Oo, Madami pa? Ang dami. Dito, pagdating mo sa agarwood, lahat ng konsepto, yung biological ng tanim, yun yung pinakauna mong pag-aralan. From seeds to nursery, from nursery to field. Saan pala yung nursery nyo? Nasa Manolo. Dadaan na tayo. Danan po, tayo sa Manolo Portage. Pagkatapos dito, diretso tayo sa... Doon ngayon, mayroon tayong mga 2 to 3 weeks na Newly germinated? Oo, newly germinated na seeds. Okay. You can do the honors. Yeah. Ako. Okay. Ano yata?
This is my tree. Alright, lagyan natin yung ganun. Mahirap. Kulang pa to. Okay. Andito po tayo sa kilometer 59. Hindi ko alam kung ano yung L. Tingnan mo yung view. Ganda na. Ganda ng place. Grabe oh. Wow. Kasi ganun laki ng restaurant. Ang ganda. Tapos from here to the airport. Some of this was 3 months ago, some of this 6 months ago. It's very fast for agarwood. This is So transplanted 3 months ago. 3 months ago transplanted 3 months ago. This one 6 months ago. So mabilis for a 6 months. It's quite tall for a 6 months. yeah, super. So anong lugar tayo, Sir Mike? Ito yung Kalugmanan, Kalugmanan. Manolo Fortich. Manolo Fortich ito. So ito transplant daw to 3 months ago. 3 months ago. Yan po. And ito 6 months Ito naman ago. 6 months. And for that, itong mga to, sobrang laki for a 6 months. Oo. No? Oo, yun yung inaano na due to the elevation at sa climate ng Bukidnon, ganito yung kaganda yung response ng tanim Plus nito, the yung right agarwood. cultural management, Yes. like putting fertilizers, tamang weeding, etc. Gano'ng kalaki to, sir? Ito ang target nila dito, sir, is nasa 8 hektarya din. 8 But hectares. for now, ito nasa kalahati pa lang tayo. Wow. Diretso yan dun sa baba, sir. Hanggang doon, papunta doon. Ang tatamnan. At naka-drip ko. Irrigation, yeah. We are also targeting yung sa Wow. kabila, drip irrigation talaga. Pati doon sa farm na pinunta natin. Yes. Oo. We have contracted already para magdi-drill doon. At saka magkakaroon tayo ng drip irrigation. Wow. Para yung fertilization natin, pwede na nating isabay sa tubig. Magiging na. fertigation na siya. Wow. Talagang mabilis talaga lalago to. Ang treatment mo, hindi forest species, ang treatment mo, orchard. 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 Iba. Ganda, kaya nakita ka na namin to. Grabe, ang ganda ng response. Kaya yan din yung nagiging isang servant. I-thrive talaga ang Bukidnon areas to plantation ng Tingnan nga natin to, Okay. sir. Laki oh. Kagaya nito, prunon nyo yan. Oo, pruning na po to. Ba't yung prunon yan? Ano po. Kasi yung pinatarget natin, ito yung Ito, yung papalaki pinapalaki. natin. Oo. Hahaba yan. So malaking possibilities din ito, makakat din to sa susunod. Later Ito, on, tatanggalin yan. oo. Papatangkarin natin yan. Bakit hindi mo sinagad? So, yung nag-prune nito, sir, ito siguro magagamit pa yan natin sa Pwede bang magkaroon ng agar yan? Oo, Agarwood. Yung lusog, oh. ganda. The treatment is not for a forest species, but rather for orchard.
agarwood with drip irrigation. There's about 13 hectares of greenhouse. Wow. So, naka-greenhouse talaga siya. Ganito kalaki. Opo. So, siguro nasa mga 300 to 400 square meter yung ano. Yung 300 to yung 400. area. 3,000. Yes. 3,000 pala. 3,000 to Yang- 4,000 square meter. Yan, mga agarwood natin, seedlings. 3,000 to 4,000 square meter na nursery ng agarwood. Ito si Bal, ang supervisor in charge ng nursery. Sila Sir Buddy. Transport. Dadalhin din sa Papunta kabila. doon sa farm. Oo. Tatanim naman natin Ito yung mga bukas. itatanim bukas. Oo. Okay daw, Ben? Okay daw na, sir. Wow. So, kayo lang mag-maintain doon. Kung sa akin lang, sir, Mike ba? Oo. Yung mga maliliit, yung under height, dalhin lang yun doon. Pero kayo lang na mag-maintenance para walang problema. Kung dito pa, pag-monitor pa, habang pang yung seats. 2-4 lang may karga. O nga, kasi next time ba? Kaya iniisip namin sa driver, kung kaya lang, okay na sa amin. Okay na sa driver daw. Pri- Go. priority, Bilang, priority niyo, 18, sir. 18 inches pataas. Tapos, matapos lahat yan. Lang nila, Oo. yung pencil size, pero okay lang. ang diameter lang, sir. Sige lang. Oo. So nag-ano po So, sila. dapat lang kasi, kung galing Sir, dito, no? sir. Dito nagko-quality control na. So pinipili yung sizes na kailangan natin din sa Deliver lahat. farm. Yes, yung pwede mo na agad i-transplant. So, Pwede sa isang batch, meron talagang hindi pa aabot. So, it's better na ma-quality control mo na. Tapos, for recovery na yung ano, yung mga nare-remaining. So, either you do some special treatment like boostering, foliar fertilizer para hahabol siya. Para lang humabol. After next week, pwede mo naman siyang yan. Ayan. So ayan na, naglo-load sila. So tomorrow lahat yan for transplant lahat yan. Yes po, yes po. Wow. Dili, Dani, isibog na mo ni dito ron. Yan, ganyan ho kadami yung agarwood na tinatanim. Yan. Dami. Healthy naman Oo. Healthy naman yung mga seedlings. Yes po. Yun, naka-recover na to from previous na tinamaan tayo ng 1 week na init. Oo. Anyways, ngayon, maganda na siya. Green na siya. Ang tinitingnan na lang natin ngayon is yung height para pagdating sa field condition, talagang magso-survive siya. Yun. Meron ka bang yung tinatawag na acclimatation before madalhin sa farm? Yes. Bago siya idalhin sa farm, 1 week, talagang i-expose siya ng Dito sunlight muna, kaya sa nandito labas. sila sa Oo. labas. Hindi na siya nasa loob ng greenhouse natin para mag-direct sunlight siya. Para parang tinatawag na hardening. Hardening, Oo. yes. Tapos after 1 week, yun na yung time na lilipat natin siya Lilipat, para doon sa area. So ito, naka 1 week na siya dito sa labas. Yes, oo. Ayan po, ganyan kadami yung agarwood seedlings na itatanim tomorrow. So dito sa select siya. Aside from height, yung status ng crops. Yan, makikita nyo may mga ibang crops din na kukonti yung dahon. Yeah. Kasi nagdi-defoliate sila. So tanggal yan. Yeah, hindi yan kasali kahit matangkad siya. So entayin natin siyang mag-recover ulit, mag-produce ng mga bagong leaves niya. Tapos, subject for planting na sila. Anong ang management for the seedlings? Dito po. So, ganun din. From
from germination, Mm-mm. pag makikita ka na ng dalawang Background natin. makakita ka na ng dalawang dahon niya. Okay. Pwede mo na siyang i-transplant into that polybag na Ito polybag. Oo, So 4 from by the seed bed yan? Yes, from the seed seed bed. Okay. So isa-isa transfer mo doon. So on that magkakaroon na din ng fertilization program based na din sa kailangan ng seedlings. Tapos ang pinaka-importante din yung watering niya at saka nakaka-cover siya ng net para sa hindi talaga siya natatamaan direct talaga ng sikat ng araw. So makokontrol mo yung init na tatama sa kanya sa seedling stage pa siya. So until such 3 to 9 months, dun makikita mo na yung development niya. Kung aabot na siya ng pencil size na girth, tapos yung height na 18 inches, Oo. yun na yung 3 to 9 months siya. Yes, yes. Aabot oo. ng parang pencil yung laki at saka 18 inches yung height. Yung height. At ano po yung klase ng watering mo dyan? Mist ba yan? Yes, dito po sa nursery natin, maganda lang to kasi naka-mist irrigation tayo. Okay. So, mas better naman din kung mayroon ka ding overhead na sprinkler, okay na din yon. Or else, kung na-align mo lang yung polybag mo ng maayos, pwede ka rin ng drip irrigation doon. So, How kung often saan yung buga ng water? 2 to 3 times a day yung ng water Na ilang mo. minutes So, per buga? 5 to 10 minutes lang 5 to 10. yung buga niya. So talagang mababasa talaga yung polybag. Yeah. Oo, Anong every day. fertilization mo for this? Pag naka-fully ethylene bag na siya? Oo. Nagbe-base pa din tayo based sa soil analysis ng lupa. Pa rin. Oo. Na Pero ginagamit ano mo. yung linalagay mo? Mostly Urea? Oo, urea 'yon at saka Or 14 doon kung anong available sa area para patubo sa kanya. Tapos nag-apply tayo ng foliar. Foliar? Foliar fertilizer. Ano po yung foliar nyo? Sa ngayon, ginagamit namin is Bioprime, which is mayroon siyang pre-regulatory growth hormones na malaking tulong sa tanim. Yung pampabilis mag-ugat, pampabilis na sumibong yung dahon, at saka yung extension ng stems niya, mabilis din. So, for now, Bioprime? yeah. A biofertilizer. It's a biofertilizer? Yes, yes. Na foliar? Na foliar, yes. Grabe, lahat yan itatanim bukas. Ako pa rin, hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Kulang pa nga eh. Kulang pa. Okay, punta natin sir. Oo, yung Okay. mga seedling natin sa loob na mag-undergo din yan ng hardening this week. Lalabas din yan for hardening. Lusog. Lusog. Gonna go inside. So again, 3,000 to 4,000 square meter nursery, Nursery. just for the agarwood. Ito yung remaining seedlings. Okay. Yan po, yung remaining Ito. seedlings. Ito yung nursery. Wow. Yan, may sprinkler. Sprinklers. And ang ano mo ha, bamboo lang pala. Yung giant bamboo lang. Combination na to, may steel tayo. Combination. Tapos Oh, wow. may hapon. So ito yung naiwan. Yes. So Undergo- kailan ilalabas to? This week din po, pagkatapos ma-haul tong remaining, sila naman yung ilalabas. Ito naman ang ilalabas. Yes, yes. At ito po yung mga itong mga seedlings ay hindi kayo nagbebenta ng seedlings. It's primarily para doon sa mga plantations Yes. ninyo at yung mga magiging partners, Yes, yan. Yun farms. Hanggang doon lang. pinaka-vision. Walang for sale na seedlings. Magiging partner sila. Either we plant it in the plantation that we gonna manage, Yeah. or we gonna plant it to their area. At the same time, we will do the Kayo pa rin yung technical, management. Yeah. the technical activities. Okay. Let's go outside. Ang ganda niya, ha? Oo, naggumawa kami ng experiment kasi dito, depending on the media na ginamit. So mayroon talagang mayroon siyang difference. Oo. Kaya tinitingnan namin ngayon, magre-replicate kami ulit. Kung titingnan, kung the same din ba yung results. If ever the same yung results tulad nito, mas maganda yung response niya.
So yung media na ginamit yan, Yan ang gagamitin yun niya. yung magiging gagamitin namin lahat. Oo. So, pwede doon sa plantation, yun ang Pwede gagamitin rin. mo. Oo, yes. Yung Oo. hole na yun, yun ang ilalagay mo ngayon. Oo. Okay, I think that's it. So, yung mga ano po, you can always contact them, Iba Botanical Corporation. So, lahat po ng contact details, ilalagay po natin dito sa video description box. No? I-click nyo lang yung description, makikita nyo na lahat ng detalye. Alright? Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Apo. Swerte natin nakakita tayo ng paano ba sa i-describe yun? High-tech, massive Yes. na agarwood Lalo farm na sa Pilipinas. from nursery to plantation. Oo. Ito yung pinakamalaking nakita kong agarwood plantation sa Pilipinas. Yes. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.